Inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pasimuno umano ng destabilization efforts laban sa Administrasyong Marcos. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong muna lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video, sa politics tayo guys. Dating Senador Trillanes, direktang tinuro na si Digong daw ang pasimuno sa napapabalitang kudeta o destabilization kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan guys, kumpleto ang pangalan ni Bongbong Marcos. So yan guys, kasi mainit na pinag-uusapan to. Simula noong sinabi ni AFP Browner, di ba, na may mga kausap daw siyang mga general at doon nagsimula. So balikan muna natin guys kung ano sinabi niya, kung saan nagsimula yung bulong-bulungan na kudeta. So yan guys, nandiyan naman yan. Sabi niya dito, marami po tayong naririnig ngayon ng mga masasabi nating mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsabi na dapat na magkaroon ulit ng COP o kudeta. And sadly, some of them were former officer of the Armed Forces of the Philippines. Yan guys, napakalinaw, di ba? Kung babasahin mo ang kanyang statement, siya mismo nagsabi na may kudeta, sabi niya, di ba? Ngayon, napakalinaw na magkakaroon ulit ng kudeta. Sabi niya, maraming naririnig ngayon nagsasabing destabilization. So malinaw guys, malinaw sa kanyang statement, meron. Pero mga after mga ilang araw lang yata yun, kinontra naman itong si Eduardo Año na ang sabi niya, misquoted lang daw itong si AFP Chief. Diba? Ang tanong, paano naging misquoted yan malinaw naman ang sinabi, merong ulit daw na kudeta. At kung misquote lang pala yan, bakit sinabi pa niya yan? Sana wala na lang sa sinabi para wala na lang nalaman ng taong bayan. Parang ano lang yun Parang pag may usok, ibig sabihin may apoy yan. May sunog, di ba? So, yan ang ganyan ang nangyari, lumalabas. So, in-interview kasi itong si dating Senator Trillanes sa 1PH sa may News 5, guys. Itong si Ed Lingaw. So, tinatanong niya kung ano bang comment niya. 'Di ba? Sa lumalabas na balitang magkakaroon ng kudeta. At yun na nga, tinuro nga ni Trillanes itong si Digong. So, alam naman natin itong si Trillanes, 'di ba? Sumikat din 'yan sa panahon ng kudeta, 'di ba? So, noong panahon ni Cory, ang sumikat sa kudeta si Garingo Hunasan. Pagkatapos niyan, biglang lumabas itong sila Trillanes, di ba? Kasama sila Danny Lim, si Ariel Kirubin, sila pa Eldon. So marami yan guys, di ba? Nung sumakop sila doon sa Manila Pen, tsaka sa Oakwood Media sa Makati. Yan sila. Talagang nagkudita sila sa panahon ni Gloria dahil din sa mga ayaw nila nakalakaran ng gobyerno ni Gloria nung panahon na yon. So yan, tapos tinanong nga. So ito guys, panoorin muna natin yung interview kay Trillanes, saka natin tutuloy yung ating reaction regarding sa destabilization kay Pangulong Bongbong Marcos. Alright, pasok! Trillanes. Inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pasimuno umano ng destabilization efforts laban sa Administrasyong Marcos. Ayon kay Trillanes sa programang The Chiefs ng One News, ang dating Pangulo lang ang may matinding motibo para magpasimula ng kudeta. Hanggang ngayon, may ugnayan pa rin daw si dating Pangulong Duterte sa mga retirado at aktibong general. Umugong ang usapin ng kudeta nang mabanggit ni Armed Forces Chief Romeo Browner Jr. sa isang talumpati ang umano'y destabilization efforts laban sa pamahalaan. Pero nilinaw ito ni Browner at sinabing na-misquote lang siya.
Matatanda ang binanata ng dating Pangulo ang Kamara nang tanggalan ng confidential funds ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Wala pang pahayag si dating Pangulong Duterte sa mga sinabi ni Trillanes. Merong plano itong mga ibang puwersa na bumalik sa poder. Tapos ito naman si Duterte, talagang hindi ito nakaranas ng buhay na wala sa poder. Kaya parang hindi yan makahinga until makabalik sa poder. Plus the fact na under threat siya nung ICC case. So it's a matter of survival for him and physical freedom. So yun guys, napanood nyo, di ba? Ang sabi ni Trillanes talagang direktang tinuro na pasimuno itong si Digong. Hindi man lang siya nagdalawang isip na nung tinanong ni Ed Lingaw, sana sinabi niya, sa tingin, hindi ako sigurado, sa tingin ko, hindi. Direkta talaga niya sinabi. Si Digong, dahil may plano mga yan, sabi niya, na gustong bumalik sa pwesto. Kasi nasanay yan si Digong na nasa poder lagi. Nauna sa pwesto ng kapangyarihan. Kaya talagang sinabi niya, sila yung pasimuno dito, ito si Duterte. At sigurado, siyempre kakampi niya yan, itong si Arroyo, di ba? So dahil dyan, lalong magagalit kayo guys yung mga DDS dahil kay Trillanes, di ba? Sa sinasabi niya ito ni Trillanes. So, alam naman natin may kaalaman itong si Trillanes pagdating sa kudeta. At alam naman natin na guys, itong si Trillanes, matinding kalaban ito ni Duterte, lalong-lalo na nung panahon ng kampanya. So, ang tanong natin dito, guys, dapat bang paniwalaan itong si Trillanes, di ba? Kasi alam niyo guys, nung panahon ni Duterte, pangangampanya, hanggang sa nanalo siya, talagang nagbakbakan ng dalawang ito. Di ba? At sa sobrang talaga, lumalabas kada salita ni Trillanes guys, puro negative na lang sinasabi kay Digong. So actually, kahit ako napansin ko yun nung time na yun, na talagang itong si Trillanes, walang ibang ginawa kundi mag-akusa kay Duterte. Kaya tinawag nga ni Duterte na sinungaling sa Trillanes. Yan ang naging propaganda ni Duterte kay Trillanes. So ngayon guys, titimbangin natin. Kasi tapos na yan si Duterte, di ba? So sabi kasi ng iba, itong si Trillanes sinungaling nga at talagang sinisira lang itong si Duterte. Pero kung balikan natin guys, yung mga naging issue na akusahan ni Trillanes sa mga Duterte. So una, ang naalala ko lang dyan, yung hinamon ni Trillanes itong si Duterte na ilabas mo ang SALN mo kung talagang wala kang tinatago. Ganon din yung bank account mo, maglabas ka ng waiver para makita na transparent ka, ipapakita na hindi ka mayaman talaga. Kasi di ba pinalalabas ni Duterte, simpleng presidente lang siya, hindi siya mayaman. So, anong ginawa ngayon ni Duterte nung hinamon ni Trillanes na ilabas ang SALN, pati bank account, magbigay ng waiver para malaman ng taong bayan? Nangyayari ba guys? Ginawa ba ni Digong? Wala guys. Hanggang sa naging presidente siya, hanggang sa natapos sa magpasa hanggang ngayon, walang nakaalam sa SALN ni Duterte at sa mga bank account sana na hinamon ni Trillanes na dapat sinabi niya na o inopen niya kung talagang wala siyang tinatago. Pangalawang naisip ko guys. Naalala niyo itong anak niya, di ba? Si Pulong o si Basta yata. Yun yung sinabi ni Trillanes na kasama sa sindikato itong si Pulong o si Baste. Hindi ko maalala guys, medyo matagal na kasi yan. Basta nandun sa dalawa. Nung pinapahubad ni Trillanes, di ba? Kung may tattoo siya sa likod o wala. Kasi yung mga member nung triad na sinasabi nyo na member ng mga sindikato, meron tattoo sa likod, malaking tattoo. Kaya nung nagka-hearing nun, sabi ni
Trillanes, subarin mo ang damit mo, pakita mo sa taong bayan na talagang hindi ka kasama ng triad sindikato ng mga drug lord. Ganun ang ano niya, paratang niya guys. Ano yung nangyari. Kaya nung tinatanong siya, sabi naman ni ng anak ni Duterte, I invoke my right to privacy. So ayaw niyang pakita guys. Ayaw niyang pakita. Kasi di ba kung ako yun, aakusahan mo ako ng gano'n, sasabihin mo, membro ako ng sindikato at meron akong tattoo. Eh, di ba? Common sense lang guys. Kung wala kang tinatago, hindi dapat nagubad ka, pinakita mo para napahiya itong si Trillanes. Dapat ganun ang nangyari, di ba? Pero yung time kasi na nasa kapangyarihan sila, kahit anong piga ni Trillanes, walang nangyari guys. Walang nangyari. Hindi niya hinubad, hindi niya pinakita. Di ba? So, nung si, ano yun, ganun din, di ba? Nung kay Bongo, pinakita rin, pero nagubad si Bongo, pero parang may puti dito, parang tinanggal. Kasi nung nagbabasketball sa pinakita, di ba? May tattoo siya eh. Pero nung nagkahiring niya, biglang may puti yata dito. Di ba? Yung kay Bongo. So, bukod doon, marami pang akusasyon na talagang hindi napatunayan ng mga Duterte na kinontra itong si Trillanes. Kung bakit nagsabi na hindi, wala. Ganun lang. Di ba? So, kahit ako noon, talagang naririndi ako sa tuwing naririnig ko si Trillanes. Talagang puro batikos kay Duterte. Kaya napaniwala din ako nun, actually guys. Napaniwala din ako. Nairita rin ako kahit hindi ko suportado si Duterte na hindi ko na-visit din ako kay Trillanes. Pero ngayon guys, kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, di ba? Na lahat ng sinabi niya totoo pala, di ba? Kasama na sinabi ni Duterte na binenta niya si Trillanes, binenta yung West Philippines di ba? Kaya ganyan, di ba? So, hindi rin totoo yan guys. Hindi rin totoo na binenta niya dahil naglabas ng desisyon yun na hindi talaga siya hindi niya talaga binenta. So marami pa guys, marami pa na nag-akusay itong si Trillanes na hindi rin napatunayan nila Duterte na mali itong si Trillanes. At siyempre, dating sundalo itong si Trillanes, alam niya yung mga ano dyan, yung mga kalakaran dyan guys, kung may kudeta o wala. At sinasabi pa niya na siguro posibleng mangyari yan, lalo na pagka yung ICC guys pinapasok na dito. Kasi umalala nyo, di ba? Mga last year lang yata o early this year, nung tinatanong ng media kung anong stand niya sa ICC, sabi ni Pangulong Duterte na hindi na makikipag-ugnayan. Excuse me. Ganon din si Secretary Boy Garamulli, hindi wala na, hindi na kami makikipag-usap dyan. Pero nung nag-away na, itong si Romualdez, nagbakbakan na, itong si Duterte, ano sabi ni Remulla? Pag-aaralan namin. Baka posibleng makapasok. So, tingin natin guys, kapag nakapasok itong ICC, siyempre, ibig sabihin yun, nilaglag na si Duterte ng Marcos, baka posible pa. Di ba? Baka posible pa na mangyari nga yung kudetang ayaw natin mangyari, pero depende sa sitwasyon, di ba? Kung ano mangyayari niyan. So, ngayon guys, ang pinakatanong ko kayo, tatanungin ko kayo, kung sakali ba, di ba, tatanungin kayo magkakudeta, may kakayahan ba itong si Pangulong Duterte na manimuno sa kudeta na yan o destabilization kay Bongbong Marcos? So, alam naman natin may mga contact pa yan na generals. Yung iba pa nga, nasa pwesto pa ni BBM, di ba? Ganyan ang nangyayari dyan, guys, kasi talagang marami siyang pinromote. Lalo na, di ba, tinaasan ng sweldo lahat ng military personnel. Nalala niyo, di ba? Halos dinoble niya. Inalagaan niya talaga para wala rin siyang kudeta. So, halos dinoble yung sahod niya. Ang alam natin, pinaka-lowest sa salary ngayon sa police, mga 27 o 30K yata. Tapos yun, yung mga general na hindi na active, retired na, ang lalaki ng kanilang pension. Kaya nga guys, di ba, napansin nyo, biglang nag-recommend si Benjamin Jok, no, na nagkakaproblema tayo sa pension ng mga general. Kumbaga, magkaroon na sila ng contribution. Kasi wala pala silang contribution guys, di ba?
bilang mga sundalo, wala sila. Parang yun ang benefits nila. Kaya sabi ni Joke na nun, magkukulapse ang gobyerno, financial ng gobyerno. Dahil sa laki, billion kasi guys, yung bayad sa mga retired general at mga pulis na nagserbisyo. Kasi ang laki guys Kasi ang kalakaran pala dyan, kung magkano yung active na sahod ng general ngayon, ganun din pala ang matatanggap ng mga retired na. So, alam ba, noong panahon ni Duterte, nag-increase na halos doble. Ganun din pala yun, guys. Kahit hindi, wala na sila sa serbisyo. At ganun din, kasinlaki rin ng active personnel sa retired general. So, talagang inalagaan niya at inamin mo naman mismo ni Duterte na nakipag-usap sa general. So, ako, sa tingin ko, may kakayahan siya. Hindi lang natin alam kung kailan at kung itutuloy niya, kung sakaling meron. O kung matutuloy man, kung siya ba talaga yung pwede. Sa tingin ko, may kakayahan siyang pwede magpasimuno ng kudeta. So, yung kung kailan, hindi natin alam. So, yun na nga, baka posibleng pag pumasok na yung ICC, baka magalit na siya kay Bongbong Marcos. So, yun guys, ganito lamang. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much po.